So hello, what's up mga ka-orange, mga kapangkan. This is Orange Blooded Motomaniac. Muling nagbabalik. So today's video ay meron po tayong gagawing motor. So meron pong iniwan sa atin na motor. This is KTM Duke 200 version 1 2015 model. So ang problema ng kanyang motor ay tawag nito, ayaw na mag-start, then bigla na lang daw itong namatay nung din-drive. And then as per checking, nakita natin na ganito na yung kanyang tawag nito, situation. Nagpi-flicker and then nakalagay is high coolant temp and then low fuel. May gasolina to and then hindi pa naka-start pero mataas yung temperature. And then walang fuel. And then ganito yung nangyayari sa screen, parang kumukurap-kurap. So malamig yung makina, hindi pa napapaandar to. So isa sa culprit na nakikita natin dito is yung battery. Mostly pag naggaganon, nag high temp and then low fuel na may laman naman yung tangke, and then hindi mainit yung makina, hindi pa napapaandar, mostly battery yan. Or kung okay yung battery, yung problema niyan is either yung relay nandito sa ilalim. May isang relay dyan, yung power relay. Yan yung nagkukos ng low fuel, then high temp. Or either merong naputol na wire galing dyan sa power relay papunta dun sa ECU. So, kaya nagkakaganito yung motor. Titignan natin ulit. Na-flicker siya dahil mababa na yung voltahe ng battery. Yan o. Yan, wala talaga. So gagamitan natin ng voltmeter para makita natin. Check natin yung voltage. Wala na, 0 or 1.1 na lang yung natitirang voltahe. Hindi na ito kayang o 4 na lang pala, 4.2. Hindi na to kayang paganahin yung pump, yung panel, lahat-lahat hindi na to pwedeng mapagana. So ang gagawin natin, meron akong nabuild dyan na LiPo 4 battery. Ito yung binibuild ko na LiPo 4 battery, 12 volts 13 ampere. Ito yung kakabit ko dito. So, kabit ko muna siya and then tignan natin. So, ang reading ng voltahe ng ating LiPo 4 is 14.0. Mataas, 14.0. Normal na mga lead acid battery is around 13.1 to 13 volts lang po siya. So, ito ay LiPo 4 battery, mas mataas yung voltage niya. And then, mas mataas din yung amperahe nito. So, ito ay 14 volts or 12 volts, 13 ampere. Kabit muna natin. Ano yung kaibahan ng LiPo 4 sa lead acid na battery is mas mabigat to compare dito. Mas magaan to compare dito. Kung titignan natin, wala na. UP na yung dito niya. Saka yung kabila, UP din. Or kung ganito talaga yung kanyang forma ng Motolite. May nakakapa akong parang bukol dito. So yan yung palatandaan na may problema na yung battery. And then may tubig kasi to dito. Nauubusan dito ng tubig. Dito natin makikita yan. Yan. Do not open nakalagay. Pero pag tinanggal mo yan, pwede yan lagyan ng tubig. Kabit natin to. So yung LiPo 4 na battery is no need na ng nut. Yung casing niya. So meron na siyang kahit saan mo siya ilagay. Gilid, taas, pwede siya malagay gamit ng tornilyo. So ayan, testing natin.
So naka-LiPo for battery. Check natin. Hello, oh. Yun. Nawala yung high temp. Mayroon ng fuel. Yung titignan natin. And then, nalagyan ko pa itong voltmeter para makita natin yung charging niya. Kabit ko lang muna. So, yun na nga po. Bali, natapos ko nang gawin yung motor. So, nakabit ko na yung voltmeter, LiPo battery, and then, yung panel niya, pinalitan ko. Kasi, yung unang panel na kinabit ko kanina is pinahiram ko lang sa kanya. So, yun na nga po. Bali, natapos ko na itong gawin. Nawala na yung low fuel, high temp na error. Common na issue nun, sinabi ko na kanina, is either discharge yung battery, low bat yung battery, may problema sa isang relay dito sa ating motor, yung power relay, or either mayroong putol na wire dun sa relay papuntang ECU. So ngayon, check natin. Pag nagka-problema yung motor nyo na may high temp, low fuel, hindi magpa-prime yung yung fuel pump nyo. Wala talaga, as in hindi siya magpa-prime. And then yun nga, pinakita natin kanina, mataas yung temperature kahit na malamig yung motor, and then may gasolina pero low fuel. So ayun na nga po yun, nakabit na natin. 13.4 yung battery nya. Panda rin natin. Yan. Naandar na. Voltmeter is 14.0. Pero yung voltmeter nito, pag tinester ko doon sa mismong battery is 14.2. Dito ay 14.4, dito is 14.1. Yan. So, maandar na. So, yun yung may encounter nyo once na merong problema yung battery nyo. Pero once na walang problema yung battery nyo at nagkaganon, mostly may problema yung relay, yung power relay, yung nagsusupply ng linya sa ating fuel pump, and then papunta ng ating radiator fan. Meron kasing radiator fan na relay din eh. So, yun nga, sinabi ko sa inyo, either battery lang yun, pero pag wala sa battery, mataas yung voltahe. So, yun na nga lang po. Bali, quick share lamang po yun sa ginawa natin ngayon. Dinala na tong hindi umaandar, alis tong aandar. So, pinalitan ko lang ng LiPo for battery kasi ayaw ko nung mga lead acid, yung mga ganito. 2 to 3 years lang, sira na kaagad. And then, tawag nito, mababa pa yung ampere niya. 8 ampere lang compare sa ating ginagawa is 13 ampere. So, yun na nga lang po. Bali, kung mag-upgrade kayo ng battery, mas better na LiPo 4 na. Or may mga bago ngayon, yung sodium ion. Lithium ion pa kasi ito eh. May mga sodium ion na. Mas maganda na rin yung performance ng battery na yun. So, minsan gagawa tayo nun. So, yun na nga lang muna. Sana ay nakatulong to sa inyo. Ride safe po sa lahat. Peace.